Okay, bago tayo magsimula, kita niyo to. Mga mukha nila. Napansin niyo na ba? Napansin na. Okay. Sila nila to eh. Mukha ni BP Sara, ni Loren Legarda, Chis Escudero, Camille Villar, si Mark Villar at saka si Jinggoy Estrada. At ang nakalagay dito ay breaking news. Sinusulot para ang hirap naman ito basahin. Sinusulot para numero'y umabot. Escudero reportedly courts Jinggoy, Villar and Legarda to convict BP Sara. Totoo to na si Jinggoy mayroong istorya yan. At ngayon itong si Chis Escudero ngayon ang pinagbintangan nila na parang nililigawan itong dalawang Villar, si Jinggoy at saka si Loren Legarda, para umabot sila ng 16 para ma-convict si BP Sara sa kanyang impeachment. So, shout out po na tayo sa ating mga subscriber po na lagi na dito. Marami pong salamat sa inyo, suporta at tiwala. Sa mga subscriber ko po matagal na hong nakasama dito. Marami pong salamat sa inyo na sa pag alalay sa akin lagi dito sa aking mga video. Sa mga subscriber ko rin po na bagong dating, marami pong salamat sa inyo sa pagdating dito sa ating YouTube channel. Sa mga tahimik na mga subscriber na nandyan, marami pong salamat sa inyo. Sa ating mga subscriber dyan sa Bohol, sa lugar diha sa Pilipinas, sa Bohol, sa mga igsuon diha, amping mo, sa mga lahat ng mga Bulanon, ingat po tayo. Ito yung ituloy natin na vlog ngayon. Meron kasi kong trabaho pa ngayon, kaya sabi ko pahinga muna ako dito sandali, kaya na nakita ko to na post na to, na sabi ko totoo kaya to na ni ginagapang ni sinusulot para numero'y umabot. Yan ang sabi. Tingnan natin dito. Ito, basahin natin to. Ito yan sa. Pasensya na kasi medyo malikot. Hindi maganda yung angle ko dito. Dito kasi pahingaan namin to, kaya habang nagpapahinga ako, magdadaldal muna ako. Ito, basahin ko to Pasensya na rin sa aking pagbasa kasi wala ako salamin, kasi dito ako sa aking trabaho. Kaya pasensyahan nyo na po muna. Sorry po sa inyong magulo sa pagpanood sa aking video ngayon na hindi maganda ang ating anggulo. Okay, at saka ito pagbabasa ko, pasensyahan nyo na rin Okay, sinusulot para numero'y umabot. Escudero reportedly courts Jinggoy, Villar and Legarda to convict VP Sara. The political battle over Vice President Sara Duterte impeachment may already be moving beyond the Senate impeachment courtroom, with allegations that efforts are underway to secure the 16 votes needed to convict her. The Senate impeachment trial is only on day 16, with proceedings potentially stretching to as many as 92 days. Yet, according to sources cited by Politico, negotiations over the numbers are allegedly already taking place as political camps assess which senator could support or reject Duterte conviction. Under the Senate's 24 members composition, 16 votes are required for conviction, meaning the majority blocks alone does not have enough votes, with 13 senators
in the majority and 11 in the minority. The minority black could ultimately determine whether Duterte is convicted or acquitted. So, ano nila dito, kailangan talaga nilang i-convict itong vice presidente natin kasi ayaw nila talaga to na patakbuhin. Alam naman natin, ayaw nila to patakbuhin na pagka-presidente sa 2028. Kaya itong impeachment na lang talaga ang pinakahuli nilang opsyon dito para talaga tanggalin talaga si VP Sara sa karera sa pagka-presidente kasi na-declare na to, di ba? So ngayon, kung totoo man ito, sino ang may pakana nito na sa likuran ni Chis Escudero na ginagapang na itong apat na senador para sure na sila ma-convict itong si VP Sara kasi mayroon na silang 13 eh. So kailangan itong lumabas itong mga pangalan na to, majority talaga na ma-convict. Gawin talaga nilang 17 kasi apat ang ano nila, di ba? Ang kanilang ginagapang ngayon, itong si Jinggoy, si Loren, dalawang Villar. So, sino ang nasa likod nito kung totoo man ito? Na si Chis Escudero na ho, ang gumalaw nito, gumapang na dito na i-convict talaga si VP Sara. Siya ngayon ang presiding officer. At sa kabilang panig naman, itong mga taga-prosecutor, mayroon din na iba dyan na galit kay Chis Escudero. Para masama ang loob, especially ito si Tito Soto. Kasi nga daw may pagka-bias ang kanyang pag-handle dito. Para sa akin, hindi naman. Nakikita ko naman, hindi naman bias talaga eh. Tapos itong si Chis Escudero, bakit lumutang na naman to na ginagapang di umano itong mga apat na senador para sa conviction talaga ni VP Sara sa pagka-presidente sa impeachment. Kasi tuwing hearing, ang kanilang mga witness, nakikita naman natin ang mga witnesses nila dito ay hindi consistent ang mga sinasabi. Parating sablay, mismo na nga ang mga senator judge na ang nagsabi niyan, sablay-sablay ang mga sinasabi, di ba? Sinabi ni Tulfo ho yun. Ngayon, nakaramdam talaga siguro sila na ang itong impeachment ni VP Sara, kahit anong mangyari dito, kasi nandiyan na, napasubo na sila lahat, eh di gagastusan na talaga nila to. Hindi to po pwede na kung konsensya lang talaga ang kanilang basihan dito sa mga senador. Hindi mako-convict si VP Sara. Acquit ito. Kaya lang, alam naman natin sa mga politiko ngayon sa Pilipinas, pera-pera ho ang pag-uusapan dyan. O sige, magkano ang ibibigay namin sa iyo? Basta suportaan nyo na kami, i-convict natin to para hindi na yun makatakbo. At nagkakamali sila dyan kasi kahit pa i-impeach nila yan, mayroon namang ibang mga Duterte nga. Hindi ba nasabi ko na rin to? Mayroon mga ibang Duterte dyan na pwedeng humalili na kakandidato pagka-presidente. At akala siguro nila nitong mga to, kapag na-impeach si VP Sara, hayahay na ang kanilang pakiramdam kasi na-impeach na eh. Wala na eh. Kung totoo man talaga kayong ayaw niya ito magiging presidente ito, di may eleksyon naman sa 2028 eh. Antayin ninyo. Doon ang pinakahusga talaga nito kung talagang si VP Sara ayaw ba talaga ng taong bayan. Simple lang naman yan. I-eleksyonin mo yan eh. Walang dayaan ha. Ano ko nito, walang dayaan. Baka mamaya may dayaan na naman tayo sa pumilik. Ibang usapan. Yun. Fair lang ang laban. Ito yung sinasabi ngayon dito na ginagapang na itong apat na mga senador. Kaya ba si Loren Legarda wala sa Pilipinas? Nagpagamot daw dito sa Europe, dito sa France. At ito pa yung sabi ng ombudsman na yan, yung assistant ng ombudsman, itong si Sungki ang ipin na si Clavano. Sabi, nag-apply daw ng asylum. Saan sila nakakuha ng mga ganyang mga balita? Ang bilis naman ng balita nila, pero ang bagal naman ng aksyon. Ito si Martin Romualdez ka ngayon. Anong nangyari nito? Wala pang kaso hanggang ngayon eh. Ang sabi noong pagkatapos ng sunak, may mga mga ginagawa na sila na para ititibayin na lang tong kaso ito. Ngayon wala, hanggang ngayon wala na. Sino pang maniniwala dito nga? Kaya ito ngayon, brasuhan na ang ginawa dito sa administrasyon na to. At itong apat na senador na to, payag kaya to na ginagapang? Ako senador to sa mga bilyar. Pera ako dito, kasuhan niyo ako.
ano pa rin eh. Hindi pa rin yan mag-ano yan. Kasi maabutan pa rin yan sa sunod na mga sinong presidente dyan eh. Alam naman natin kapag kaalyado mo sa sunod na presidente, akwit ka din. Hindi ka naman talaga iano dyan, i-convict. May mga pera yung mga yan eh. Buti kung wala mga pera, may mga abogado, makakuha sila ang abogado ng mga manggagaling. O di ito, ano kaya ang susunod nitong plano pa dito para ma-convict talaga to si BP Sara? Ito na yun eh. Ito na yung gusto talaga nilang gagawin. Wala na, huling barahan na nila ito. Na i-impeach talaga. At itong mga 4 na senador, maghudas kaya pa to? Ano pa kaya to sa mga kasamahan nila? Naghudas na nga to si Joel Villanueva at saka to si Chis Escudero. Tapos ngayon nag-recruit pa ng maghuhudas pa. Ang lupit talaga ng politika sa Pilipinas. Ako hindi pa masyado akong naniwala dito sa mga lumalabas na mga balita na to na pinangunahan ni Chis Escudero. Bakit? Si Chis Escudero, siya ang presiding officer. Anong ano niya? May ambisyon ba siya na magiging vice president kapag na-impeach si BP Sara? Di naman din siguro siya. Kung ma-impeach siya tapos magiging vice president siya, ang ano naman yan, no? Ang weird naman yun. Parang hindi mo pinagpaguran tapos kasi i-appoint yan eh. Hindi naman yan i-election yan. Ang weird naman kung siya ang magiging vice president. So, ngayon, alam naman natin, ang mga senador ngayon, lalo si Jinggoy Estrada, nanindigan ho yan, na hindi talaga siya babaliktad na sa kanyang desisyon. Kasi nga, alam naman natin na ginagapang naman ho talaga yan. Ito si Barcoleta. Ilang mga senador na ngayon? Ito si Bato de la Rosa, 3 senador na, 3 senador ngayon. Ang bali, hindi mag-a-attend sa kanilang impeachment trial. Ngayon, gapangin niya pa itong 4. Alam na talaga natin na itong impeachment ngayon, kung bakit maggapangan pa ng mga senador talaga kung itong mga to naniniwala talaga sa ebidensya. Kung nagbabase ka ng ebidensya, bakit takot kayo dito na talaga na magladlaran pa kayo ng mga ebidensya dyan? Ibase nyo talaga sa ebidensya, hindi yung gapangan. Huwag lang yung dayaan talaga. Sa bakit hindi na talaga nga bago ang dayaan dyan sa sistema sa politika sa Pilipinas. Noon pa naman talaga yan eh. Hanggang ngayon. Ngayon lumalala na ang kanyang mga estilo na yan. So, abangan nga natin to. Kung totoo.